Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you. Sa oras nito, we really appreciate your goodness and faithfulness to us. Sa oras nito, as we meditate sa iyong salita ng Diyos, we pray that you will continue to give us wisdom and knowledge, that we might be able to accept ang bawat salita ng Diyos, the sacred scripture, that can ignite our faith, that can make us strong. Spiritually speaking, Lord, and I pray for those who will listen. Bless mo po yung bawat isa na sila rin ay ma-enlighten ng iyong mga salita. At sa tulong ng aming mahal na ina, patuloy mo kami pagkalooban, Panginoon, ng biyaya. Nagmumula sa iyo ng karunungan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, patuloy po tayo manatiling tumayo. Do you have your Bible? Okay. Kung may dala po kayong Bible, we will study na po ating pagninilayan ngayon yung Gospel for today. Okay. And kung wala naman po kayong Bible, you can read po dito sa unahan. I think, no? Kung ayan ay English version ba yan? Para rin po sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, no? Magandang gabi, umaga, tanghali, no? Sa mga nanonood sa ating FB Live. Okay, so sa Marcos, okay? Sa Mark chapter 12, verse 13 to 17, okay? Ating po masahin. Ilang Pariseyo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ay pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa mga tao. Nais po namin itanong kung labag ba sa ating kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila ay nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan ang pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Okay. You may be seated po. Tayo po ay makakaupo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So, I want you, no, para sa araw na ito at sa lahat na nanonood sa ating FB Live, it is a great privilege for me, no? Magbigay lang ako ng konting introduction before po para po sa lahat ng nanonood, no? This is my first time for almost
a year, no? Na kami ni Brother Rexon, we talk about ROCC way back 2018. Ba yun? This is my first time. And today is a very special day for me po, no? Napaka-blessed ako. And ako po, it's a great privilege for me to share the Word of God sa inyong lahat. Okay? So, ang ating po ngayong context, no, we will talk about the Mark chapter 12 verse 13, no? At ating po mapapansin, no, dito napakagandang ebanghelyo. It's a very powerful and very enlightening message. And ito po ay we can makakaano po natin to, makaka-relate tayo kasi ito ay nangyayari rin ngayon sa ating kapanahunan, which the message also we can also apply this sa ating pananampalatayang Katoliko. Okay, by the way, just want to tell you, no, na si Brother Gary po, I am from Secular Oblates of Holy Family. No po, dati rin po akong former preacher ng El Shaddai way back 1989, no? And then, ilang years na ba? 89. 30 years plus before. And then, 1995 to the year 2000, pumasok ako sa seminaryo. Okay? Bigyan lang ako ng konting background, no? Para medyo ano. And then after that, after ko sa seminary, lumabas ako at nag-aral ako ulit ng HRM. Tapos nagkatapos ko po ng HRM sa Leyte, no? Waray-waray po ako. Waray-waray sa Leyte, Bisaya. Then, natapos po ako, after ko graduate, bumalik sa Manila, nag-start po ako magturo, no? Naging professor po ako way back 2007. Until now po, no? Nag-aral ako ng master's degree, hanggang tuloy-tuloy po, nagturo po ako. And then, bumalik ako sa El Shaddai siguro 2018 bago mag-pandemic. After that, yan. Ako po ay nag-mission sa Cavite for almost 2 years, 2022 to 2024. And then, when our bishop, no, ang Secular Oblates of Holy Family po ay, ito po ay sa pangunguna ni Bishop Trance ng Samar, no? Siya po ang founding pastor ng Secular Oblates of Holy Family. Makikita niyo po naman yan sa Google, Secular Oblates of Holy Family. Kikita niyo yung picture. Kasamahan po namin yung mga pare. And right now, ako po ay nag-aaral sa ng theology sa Mary Hill School of Theology to finish my theological studies. Okay? At right now, ako po ay isa po rin sa nakikisa sa advokasya ng ROCC, ng vision natin, no, ay to have to really study the real faith, the genuine faith, no. And ito po ay isa napakalaking pribileyo na maging kabahagi po sa isang community. By the way, tulad sila Brother Mar, yung mga sila Brother Bernard, mga kasamahan ko yan, mga kaibigan ko naman sila. Hindi naman iba sila sa atin. Siguro yung ibang mga members lang po ang hindi ko gaano pang kilala. Okay. So yun po, no? And once again, thank you po, lalo na kay Brother Rexon for giving me a chance to share the scriptures. Maraming salamat, Brother Rexon. Okay. So, sige po, tuloy na po tayo. Meron po ba dito, no, confused, no? There are people who are asking, sabi nila, sino po ba ang dapat sundin, no? Batas ng tao o batas ng Diyos? Iyahan ko po muna yung question yan at babalikin natin yan mamaya. Sino ba dapat sundin? Ang batas ng tao o batas ng Diyos? Ayan, minsan. Yan, that's the argument, no? And if we can see, dito po, kung babasahin natin at binasa natin sa Tagalog, no? Dito po yung sa verse 13, we can see, sabi rito, ilang Pariseo ang ilan sa taga-sunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. No? At ito po, if we can see the background, no? Nung sa Mark, babalikan natin the context, the verses in Mark chapter 11, paatras. Kasi ito ay verse chapter 12 na, 13 to 17. Kung iatras natin, bibigyan natin ng background. Ito po yung nagkita niyo po sa Mark 11, ito po ay merong confrontation, right? Meron po doon, if you can read that in your Bible, ito po yung mga tao rin na nag-confrontation, no?
kay Jesus, nakikipagdebate kay Jesus. We know in the time of Jesus na marami rin mga persecutors, no? Maraming bashers si Jesus. Kala nyo si Diwata lang ang may basher? Si Jesus din, may mga bashers siya. Because gusto siyang, anong purpose nila? To entrap, no? Tinatawag the true trickery questions. Ano ba yung trickery question? Yung mga tanong na kung saan lilituin. Mga tanong na panglito para siya ay masilo. Okay, sila sino yan, no? Sa Mark chapter 11, sino yan? Yung mga Pariseo. Who are the Parisei? Ang mga Pharisees? No, ito po yung mga magagaling na mga expert of the law at that time. No? They are expert of the law. Pag sinabing Pharisee, according to their traditions, you cannot be a Pharisee if you don't memorize the Pentateuch, the first 5 books, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. You have to memorize that. Because if you don't memorize that, you will not be qualified. Parang nag-aaral din sila ng abugasya. No? Kailangan they must memorize the law. Ganito po, ito po yung mga matatalinong tao na gusto sabihin kay Jesus, mag-trap. Hindi lang yan. Yung Herodians naman. Sino yung Herodians? Ito ang mga followers, they are the Greek, mga liberal po sila, na sila po ang sumusuporta sa pamumuno ng Rome Emperor. Sino ito? Mga expert din. Just imagine, kung nagsanib puwersa ang matatalino. At that time, mga nire-respeto ito, they are intellectuals. Parang mga taga-UP ito sila, no? Mga tataas, mga UST, na mga expert, na mga galing, na ang kanilang purpose is to yung magpain, no? Para si Jesus ay kanilang siluin, para makahanap sila ng mali. At upang si Jesus din ay magkaroon ng pressure to Jesus. Kasi gustong-gusto ng mga taong ito ay talagang si Jesus ay mahanapan ng mali. Diba? So, mga taong ito ay they are not simple or normal people. They are expert, no? Sila sino to? Ito lang po ang irony, sapagkat ang mga Pharisees at Herodians, meron din po sila conflicts. Meron rin silang, kumbaga, hindi pinagkakasunduan. Pero alam niyo po, ang nakakasyak dito, nagkaisa silang dalawa para siraan sila ni Jesus. Nakakita na kayo magkapit-bahay, yung magkapit-bahay. For example, nasa gitna ka. Sa kanan mong kapitbahay, sa kaliwa mong kapitbahay, magkaaway. Imagine niyo, no? Magkaaway. Tapos nagkasundo yung sa kaliwat kanan mo na magkaaway para awayin ka. Can you imagine? Can you imagine ganong senaryo, no? Magkaaway, pero nagkasundo sa isang purpose para siraan at talagang i-destroy si Jesus. They want to destroy the integrity and character of Jesus. No? Baka may nangyayari rin ba sa inyo yan? Ako ay experience that. Ako lang ba? Sana maranasan nyo rin para mas maintindihan nyo si Jesus. Okay. So, balik tayo rito. Sabi rito sa Mark chapter 3, verse 6, no? Kaya't lumapit sila. Balik po muna tayo sa background nito bago to natin pag-usapan. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Ganda, no? Ganda ng salita nila. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at ang tinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. May tanong ako sa inyo, tama ba yung sinabi nila kay Jesus o mali? Yung statement na yon, tama o mali? Ito, ulitin ko ha, ito yung sinabi ng mga basher ni Jesus. Pakinggan nyo ha. Guro, teacher, nalalaman po namin, o rabay, nalalaman po namin, kayo'y tapat
at walang kinikilingan. No, si Jesus ang kinakausap nila to, ha? Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa mga tao. Tama ba yon yung sinasabi nila patungkol kay Jesus? Tama? Yan, ha? Tandaan nyo, ha? Hindi lahat ng kaaway nyo magsasabi sa inyo ng mali. Minsan tama ang sinasabi ng mga kaaway nyo, pero huwag kayong pagpapakampante. Dahil sa likod ng mga salitang tamang yan, may bitag dyan. Okay? Sabi nyo, bitag. O, tulpo. Okay, sige, balik tayo. Bakit niya po? Ito yung ironic dyan eh. Bakit po? Kahit po hindi tama, insincere, hindi totoo yung sinasabi. Nakakita na kayo ng tao, tamang yung sinasabi, pero mali talaga ang puso. At that time, mali ang puso nila dahil ang utak nila siluin. Kaya nga, huwag kayo basta-basta pauuto sa mga tamang salita. Kasi hindi lahat ng tamang salita ay totoo. Inuulit ko, ha? Hindi lahat ng tamang salita ay totoo. Minsan nga may pagka-sarcastic pang iba, di ba? Pag sabihin, oh, ang talino mo. Oh, ano ibig sabihin ng kubinsan nun? Pag sabihin mo, uy, ang talino mo. Maniniwala ka naman. Oh, husay mo. Hindi mo lang inuuto ka lang, ibig sabihin nun, bobo ka. Sinasabi lang, oh, ginabaliktad niya. May mga taong ganun. Ang galing-galing mo. Pero, alam niyang hindi ka magaling, nangaasar lang siya sarcastic. Oh, hindi sincere ang sinasalita nila kay Jesus, pero tama ang kanilang declaration kay Jesus. So, gumagamit, ang tandaan nyo, ha, gumagamit ng logic din si Jesus. Kaya ang pananampalataya, lagi ko sinasabi, hindi lang nakabase sa puso. Inuulit ko, ha, kasi biktima tayo niyan. Biktima ako, pananampalatayang puro puso. Hindi ginagamit ang isip. Ang tawag dyan sa seminary, faith with reason. Kasi kung manay faith ka, kulto ang kababagsakan mo, panay faith, yung faith na pinapaniwalaan mo, hindi na ginagamit yung utak mo, mali-mali na pala. No. Tulad yung sharing ni sister kanina sa likod. Sumasanib daw si San Gabriel, kung sino-sino sumasanib. Oh, pwede naman puso mo, naniniwala ka talaga na sa Diyos yun. Pero kung hindi mo ginagamit yung utak mo, alam mong hindi tama yun, naturo sa Katoliko, dahil hindi ka nag-aaral, pwede kang maligaw. Amen? Okay, balik tayo. Sabi ni Jesus sa kanila, alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila. So, nabasa ni Jesus yung kanilang motive. So, ganitong sinabi ni Jesus. Bakit ba ninyo ako sinusubok? In English version, no, sa ibang version, ang sabi ni Jesus, why are you, parang, may word na ginamit siya eh. Parang sa hypocrisy nila, parang, bakit nyo ako parang nililito, parang ginaganon, sinusubok ba? Tinetest. Kaya sabi niya, bigyan nyo ako ng isang salaping pilak. So, we can see the wisdom, no? The divine wisdom of God. Kaya nga napakaganda na dapat meron tayong wisdom. Ano ginawa ni Jesus? Very simple lang. Kumuha siya ng coin, tapos, pinakita niya yung coin, anong nakaukit doon, ang nakatalak doon, yung sa hari, sa emperor. Diba? So, itong emperor nito, ito po yung tinatawag dito, I just want to read no, sa English and explain ko sa Tagalog. Ito po yung Herod the Great Son. No? Si Archelaus was deposed by the Roman in 6 AD. Now, after the death of Jesus in 6 AD, nag-impose sila ng directly rule ng Roman governor over Judea na magkaroon ng annual tax, no, sa lahat ng mga lalaki at babae. At matindi ito, below, sa atin 18 pataas. Di ba? Dito iba. At the age of 12, in the time of that, in 6 AD, nag-impose sila na mag-tax na ng even 12 and 16 years old. Grabe, no?
Ganun katindi ang kanilang batas. It's not easy. Kayo, ang inyo bang mga anak sa 12 years old, nagtatax na ba? Wala yan. Hingi pa ng pera sa inyo yan, no? Ng baon. Pero at the time of Jesus, ino-oblige na nila, babae, lalaki. Ganon katindi ang batas ng Roman Empire. So, ibig sabihin, nung time ni Jesus, talagang ano na to. Kumbaga, it is already tradition at talagang ginagawa na nila. Kaya sabi rito, hanggang nagtatax 14 age hanggang 65 years old. Even senior, no? Walang ligtas. Sino ba ang 60 plus dito? Sino 60 years old dito? To 65. Parang hirap na hirap kayo umamin na. Ayaw ni Lord yung nagsisinungaling. Ba't ako tatakot kayo sa edad nyo? Di ko naman aagawin yan. Sino po rito 60 plus? Senior, ba't parang in denial kayo? Ha? Ay, 80. Basta sige, 60 to 65. O, 89. O, si nanay. Nay, exempted ka na sa tax kasi hanggang 65 lang daw. Okay. Accepted na si Namadir. Okay, so, let's continue. So, the payment was Roman silver, denarius. Sa isang denarius po, iyan po ay isang wage na ng daily ng isang laborer that time. Kumbaga, inagawan sila ng isang araw, no? Pagtatrabaho ka na para sa emperor. Siyempre, sa dami ng tao, malaki rin ang ipon nila. Tama ba? Lalong-lalo na, sa isang pamilya, kung may anak kang dalawang binata o isang 13, isang 16 or mas mataas, ilang denarius bawat per head yun plus yung parents pa. O nanay tatay, o apat na denarius, malaki-laki na rin that time. So kaya, mayaman ang Roma. Diyan po natin kinuha actually, yung batas po ng Pilipinas, pagpapagawa ng highways, development, galing po yan rin sa idea na yan. Okay? So huwag kayong magtataka. May corruption ba doon? Uso na rin po ang corruption doon. Okay, so sabi rito, in Jesus' day, the Roman denarius bore the image of Emperor Tiberius. Kailan yan? Mula sa 13 to 37 AD. Okay? And the Latin inscription, Tiberius Caesar, Divi Augusti, Filius Augustus, Pontifex Maximus. Ibig sabihin, Tiberius Caesar, August, son of divine Augustus, high priest. Ayan. Okay. Who's Tiberius? Tiberius was the adopted son of previous Emperor Augustus. Yan, yung siya ay isang adopted son who was worshipped as God. So at that time, pag ikaw ay emperor, ang interpretation nila ay little God or Diyos. Yan, at ganun na lang ang respeto nila that time. Payment of the tax had to be in the Roman coinage because it represent the people's subservience to the Roman rule. Ibig sabihin, ito ay tanda ng pagpapaksakop na pagpapa-under nila sa Roman pagbibigay ka ng tax. Kaya titingnan natin kung bakit nila ginagawa yung kay Jesus. No? So, because of this background, because of these traditions na, kumbaga, the payment of the Roman tax was sensitive political issue in the first century. So, tandaan natin na Jesus politically, no, is persecuted also. Alam naman natin na ang political at religious noon, they have, kumbaga, merong yan silang, napansin nyo, yung the death of Jesus, nagpapasahan, no, yung political and religious. Sila ay may coordination that time. Sabi rito, in the first century AD, Judea will become the flashpoint of the Jewish revolt against Rome in 66 AD that will result in destruction of Jerusalem in 70 AD. So, mapapansin natin, napakatagal silang naalipin at nabound ng Roman Empire. Kaya, kung mababasa nyo sa Gospel, marami talaga doon, naghahanap sila ng Savior. Ang Hudyo, bakit? Kasi sawang-sawa na sila sa pang-aalipin ng Roman Empire that time. Okay? So kaya very hopeful sila kay Jesus. Na ay siguro ito na yung magliligtas sa atin, no? Na baka ito mag-uudyok ng revolusyon para tayo ay makalaya sa Roman Empire. At the same
time, ito rin yung chance ng mga persecutor niya na hulihin siya para ito ay sakyan ang issue na yan para lalong mapahamak si Jesus. Nasusundan niyo po yung point? Ha? Meron bang mga umaaligid-aligid sa inyo na naghahanap ng mali? Sa ROCC, maraming umaali-aligid, naghahanap ng mali dito. Hindi nyo ba alam yon? But ako lang nakakaalam. Sana alam nyo din. Wala yun. Singit lang naman yun. Pero nang dapat nating tugon, dapat tulad tugon ni Jesus, no? With humility and with hope. Ha? Hindi tayo dapat magrebelde. Bakit nga ba talaga nila intended na itrap si Jesus? Ano ba talagang meron? Okay, so, dalawa po kasi yan, no? Unang-una, pag sinabi ni Jesus, number 1, ay hindi na. Ba't tayo magbabayad kay Cesar? Hindi na. Hindi na dapat. Okay. So, yun yung pwedeng dahilan. Agad-agad, magre-report sila doon para hulihin si Jesus at ipapatay. Simple as that, di ba? Tama ba? Kasi gusto talaga nila mapahamak at mahuli si Jesus. No, ma-encourage sila at lalo siyang hatulan ng kamatayan. Okay? O ito naman. Pag sinabi niyo naman na magbayad, iisipin naman ng mga Hudyo na ayaw na sa pamumuno ng Roman Empire na kumakampi na naman si Jesus doon sa kabila. Naranasan nyo na ba na parang hindi mo alam, naiipit ka sa sitwasyon? Parang sabi ni Jesus, alam ko yung nasa utak nito, pag sabihin kong itong huwag magbayad, meron silang chance na ako ay pahuli. O, pangalawa naman po, pag sabihin naman niya na magbayad tayo, parang i-impose niya naman ang turo na magbayad tayo, lumalabas naman nakakampi siya, kasabwat siya ng Roman Empire para masira naman siya sa mga Hudyong pananampalataya. Grabe, no? Hindi madali itong sitwasyon ni Jesus, pero see the wisdom of God. Tingnan niyo po ang wisdom ng Diyos. Napakagaling. Sabi rito ni Jesus, maganda ang kanyang sinabi, no? Ibigay ninyo sa emperador o kay Cesar ang para sa emperador or para kay Cesar. At sa Diyos ang para sa Diyos. Na-shock ang matatalino. Na may kasabihan nga, di ba? May kasabihan, matalino man ang matching na iisa din. Di ba? Kasi wala kang masasabi. Kasi hindi naman si Jesus nagsabi na huwag tayong magbigay. Hindi rin nagsabi si Jesus na magbigay. Pareho niya sinabi ang positive thing. So, walang nasabi yung mga religious leaders na para hulihin siya sa kanilang pananampalatayang Hudyo. Wala rin nasabi yung mga political side na para sabihin siya ay rebelde. Pero gusto ko pong mas bigyan natin ng pansin itong ating pinagninilayan. I just want to have also a practical na mga reflections para hindi naman to masyadong historical or theological approach. Ano po? Alam niyo po, there are times talaga na we encounter tricky people. Tandaan po nyo hindi lahat nagsasalita ng tama sa iyo ay totoo. Inuulit ko. Because yung puso ng tao ay hindi talaga natin basa-basa yan mababasa. But, ang sabi nga doon, no, that the beauty of wisdom of God, so kaya kailangan tayo ay babad, no, sa sakramento. Gusto niyo talaga magkaroon matinding discernment? Pumunta kayo lagi sa sa Blessed Sacrament. Ma-absorb niyo yung sensitivity in the spirit.
Sino rito yung madalas pumunta sa Blessed Sacrament para you just pray there? Hindi ba kayo, ano? Nandun yung presensya ni Jesus eh. Sige nga. Sige, pumunta ako. May sarili akong Blessed Sacrament sa amin. Sa formation namin, house, Sampaloc, meron kaming Blessed Sacrament doon. Pag may problema ako, doon ako tumitingin kay Jesus. Kasi naniniwala ako na ang tinapay na yon na pwede si Jesus yun eh. Dati kasi hindi ako naniniwala doon eh. Kung alam nyo talaga si Jesus yun, mag-aagawan kayo sa Blessed Sacrament. Kung nalang naniniwala kayo sa Jesus nun. Kaya nagtataka ako, bakit walang pupapasok sa Blessed Sacrament? Siguro kunti lang naniniwala sa talagang the real presence of Jesus in the Blessed Sacrament. Pero ang ROCC, naniniwala tayo dyan, di ba? Yun ang pagkakaiba natin sa Katolikong. Alam mo yung tatlong klase Katoliko na sabi na ba dito? Alam nyo na yun, di ba? Yung joke lang naman yun, pero hindi naman totoo. O, ano yung tatlong Katoliko? Number 1, maximal. Tama yan? Nasabi nyo na ba yan? Ay, wala pa. Sige. Sabi nyo, maximal Catholic. Yan, ROCC yan. Talagang alam nila yung sacraments, so nagsisimba every Sunday. Talagang lahat ng gawain ng simbaang Katoliko, alam nilang panampalataya. Para sa WL, yung mga yan, mga lay ministers, talagang hindi sila nabubuhay nang hindi sila konektado sa simbahan, sa parokya. Ang tawag dyan, maximal Catholics. Okay? Oh, sino man ang mga Katoliko na pupunta lang pag may kasal, binyag, libing. Ang tawag po dyan, nominal. Sabi nyo, nominal. Okay, nominal. Okay. So, anong tawag naman doon sa kahit binyag, kasal, libing, ayaw pumasok sa simbahan? Anong tawag doon? Animal Catholic yan. Okay, animal. Animal na talaga ugali nun. Diyos ko po. Sasabi niya Katoliko, ayaw pumasok sa simbahan. Tawag dyan, di animal. Joke lang naman yan. Na maximal, nominal, animal di ay. Ang nanay ko, lola ko kasi pag nagagalit, nung bata ko, animal ka, dudong ka, animal ka. So, animal Catholic. Marami yon. Kaya yun ang mission natin. Sa mga animal Catholic, ang kailangan may compassion tayo sa puso natin, no? Hindi yun dapat sila nire-reject. Kaysa mapunta sa ibang sekta, yun ang plano, ayun ang mission ng ROCC. Amen? Kaysa ba namin kayo doon? Ang totoong Katoliko hindi tulog, no? Amen? Kaya sa pag-misa, kasi ako nagsiserve lagi sa simbahan, sabi ni Father, first reading, mga lola, no? Ang tawag dyan, unang tulog. Okay. Ang tawag dyan, second reading, tawag dyan, pangalawang tulog. Gospel, homily, anong tawag doon? Mahaba-habang tulog. Meron ba sa ROCC? Wala nang ganun. Wala. Dati yon, dati. Ngayon, hindi na, no? Uhaw na tayo sa Sacred Scripture. Okay, balik tayo. Yan ang gustong-gusto nyo. Pagkalokohan, gustong-gusto nyo yan eh. Balik tayo. So, ibig sabihin doon, no, na we can see na very nakaka-amaze ang sagot ni Jesus. We can see that what is the significance of Jesus' last statement? To God, what belongs to God? In relation to Jesus' question about the image of emperor on the coin that religious Jews, including the Pharisees, scribes, and chief priests, could not have missed, which caused them to go away amazed. Talagang grabe na shock sila. Ang galing sumagot ni Jesus. Alam niyo po sa philosophy, kaya po sa seminaryo may philosophy. That is the art of wisdom. Philo means wisdom. Theology, theo means study of God. Kaya yung pare matagal na nag-aaral kasi may tinatawag na pinag-aaralan rin yung logical, the way how you answer things. Ang totoong Katoliko marunong sumagot. Hindi parang baka. Katolikong baka. Alam niyo yung Katolikong baka? Oo nga. Pag pumunta yung pastor, ito, Biblia, balik-baliktaran ka lang, Bible, oo nga. Si Mama Mary, hindi dapat yan dinadasalan, oo nga. Walang purgatorio, niwala ka dyan, oo nga. Ba't ka magkukumpisal? Sa Diyos ka diretsyo, oo nga. O, basa-basaan ka lang, oo nga. O, binyagan ka na, totoong bulubog ka na, oo nga. O, Katolikong oo nga, ano yun, di ba ka? Katolikong baka ka ba? Oo nga ng oo nga. Kasi, di mo alam yung Sacred Scripture. I think this is one of seldom lang to, nung tulad ng ganitong community. Alam niyo kung bakit hindi to attractive?
Kasi pagpapasok ka dito, kailangan seeker ka ng scriptures talaga. Kung pumunta ka lang dito para mag-enjoy, entertainment, hindi ka para dito talaga. Kasi ito, hindi to entertainment. Seeking ka talaga sa truth. Nakakalungkot lang dahil bakit yung mga, sorry I will drop names, Iglesia ni Cristo, Baptist, Methodist, bakit kaya yung mga tao doon, seryoso sila mag-aral? Kahit mali yung kanilang inaaral. Nagtataka naman ako sa Katoliko, tama ang tinuturo, pero unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Ebanghelyo, mahaba-habang tulog. So wag sana gano'n. Ano po? Yes, I appreciate yung kumakanta-kanta tayo. Kasama ba sa sakramento yung pagkanta-kanta? Bakit hindi kayo kakadagi hindi? Ang bilis konting si basic na question. Katoliko ba talaga kayo? Praise and worship, 8 sacraments. Pang-8. Ito ba meron ba? Wala, no? So, hindi yun nakabase sa kaligtasan natin. Nakabase ang ating kaligtasan sa 7 sacraments. Ngayon, paano mo appreciate yan? Aaralin mo. Pag hindi mo talaga aralin yun, mas gusto mo na lang yung, konting pataway preacher dito, happy-happy ka, yung okay na. That's why Jesus is very serious about the things of God. Mga kapatid, sa totoo lang, napakasimple lang. Bibigyan ko lang kayo ng summarize ng pananampalatayang Katoliko. Alamin mong pananampalataya mo, basic muna 7 sacraments, salvation history. Mga basics yan Huwag ka muna mag-aral. Ito nakakatawa doon kay Soriano. 95% kay Soriano, Katoliko nagtatanong. Okay? Ganito po yun Kunwari, ako manager ng Jollibee. Okay? Magtatanong ako sa manager ng McDonald's. Kung tanong ko sa manager ng McDonald's, masarap po ba ang hamburger ng Jollibee? Anong sasagot ng McDonald's? Anong sasagot ng McDonald's? Oo, ang sarap! Masarap ang Jollibee. Kaya nga ako nag-manager sa McDonald's. Tawag doon, di ba tanga? Anong sasabihin? Lason yan! Galing sa Bulate yung hamburger ng Jollibee. Ito sa McDo International, authentic to. Simple logic. Tatanong ko kay Soriano, hindi Katoliko. Siyempre naman, lahambalo sila lahat ng mga likong pananampalataya nila. Sa iyo, impute. Kasi nga, nagtanong ka sa maling tao. Kaya nga, may seminarista ngayon sa YouTube, itanong mo kay Soriano, sasagutin ng simbahan. Kung may problema ka sa pananampalataya, kanito ka magtatanong, sa pastor o sa pare? Sino bang hindi lumalapit sa pare? Tayo lang naman ayaw lumapit sa pare. Kasalanan ni Father? Busy daw si Father. Maghanap kayo, hindi lahat ng pare suplado. Ayan na naman. Marami yung reklamo sa pare. Hindi lahat ng pare suplado. Ganyan nung una, kaya nga umalis sa Katoliko nun. Yan ang pananaw ko Kala ko lahat ng pare, demonyo. Yung pala, Katoliko pala yung demonyo. Bakit? Isipin mo yung nagsisimba may isang Monsignor, ito true to life story lang singit lang naman to para medyo ma-refresh yung utak nyo. Sabi nung pare, Monsignor, true to life to talaga, true to life, kaibigan ni Father Dave. Sabi niya, Father, mga bastos talaga yung mga Katoliko. Sabi nung pare, bakit? Biruin mo ba naman, nagmisa ako. Nung nagmisa ako, nakatulog lang ako doon, nung nagbabasa. Aba, pagising ko, wala naman nagsisimba. Kasi isang oras siya nakatulog, nakahilig, siguro napuyat, kasi matanda na yung pare. Kaya kinakabahan na talaga rin ako pag medyo matanda-tanda na yung pare, 65 pataas, medyo nakakatulog na talaga yan. Hindi na kaintay yung mga Katoliko, walang naiwan. Kasi sa Kristan, lumayas na din. Pagising niya, wala ng tao. Lumapit, Father, sasara na po natin simbahan. Bakit? Nasaan yung mga tao? Isang oras po kayo natulog, hindi sila nakapaghintay. Iniwan kayo. Sabi ng Monsignor, ang sama ng ugali ditong mga to Ba't sila umalis, hindi sila nakapaghintay? May pinaglalaban siya, sabi niya kay Father Dave, bastos, bakit bastos naman, Monsignor? Ibiruin mo.
Ako nagmimisa ako, may matanda mula. Sumainyo ang Panginoon, yun lang, amen. Pag upo, dire-diretso na ang tulog. Hindi naman ako umalis. 10 silang natulog, hindi ako umalis, tinuloy ko yung misa ko. Samantalang ako lang isa natutulog, lahat sila umalis, lugi ako. Para may pagkabastos sila. Tama nga naman, no? May point siya. Lalo na sa Quiapo, marami natutulog, 100. Umaalis ba yung pare? Tinutuloy. Oh, hindi yun. May pinaglalaban lang si Monsignor. So, ang point niyan, there are things in our lives, mga kapatid, na very trickery. Life is very trickery. Even our situation, Satan will use people para ikaw ay linlangin. Actually, yun yung word. Gustong linlangin si Jesus. So, in the end of the day, no, sinasabi rito, the authority, when we talk about authority, may tanong. Alam mo, marami nagtatanong sa akin, Brother Gary, ikaw ba, okay ba sa'yo ang divorce bill? Mga ganyan, di ba? Okay ba sa'yo ang same-sex marriage? Alam naman natin yan, the divine law. No, hindi yan pwedeng baguhin kung anong turo ng simbahan, stick to it. Ano man ang reasons, filosofiya ng tao. Kayo papayag ba, babae sa babae, kinakasal? O sa iba, politically, that is right na dahil binatas nila. Ang sabi doon, na hindi ibig sabihin, of course, the Bible, the scriptures is encouraging us to follow the government officials. Bakit? Totoo naman yan na ibinigay ng Diyos yan. Okay? Ibinigay ng Diyos yan. Pero the issue is, paano po kung mali na yung kanilang tinuturo? Tulad sabihin, ituro yung divorce, same-sex marriage. Paano yun? Susunod pa rin ba kami? Okay. May mga time sa Biblia na pag nasasagasaan na ang divine law, that is the time also that you will not obey. Huwag tayo mako-confuse ha. Bakit yung tax? Sinunod nila. Kasi wala namang issue yun eh. Kasi bakit? Nakikinabang naman sila sa daan. Dahil yung binibigay nila, pinapagawa ng daan. Development para rin naman sa ikabubuti ng mga tao. Kaya nga, dapat lang talaga sa gospel, alam niyo ba, saan kumuha si Jesus ng pang-tax? Sinong inutusan disciple? Saan kumuha? Kung nagbabasa kayo sa gospel, naalala niyo yung isda, pinakuha doon sa ano ng isda, kunin mo at ibayad mo yan doon, yung tax? Sumo, pumunta tayo sa Ilog Pasig, pangbayad sa tax? Kung meron pang isda dyan. Galing pa sa isda, to babasahin nyo. Binasa ko kanina, nung nagbabasa ako about sa tax, si Jesus nag-encourage mag-tax. At saan ba inutusan disciple? Doon pa sa isda. Ibayad mo daw yan. Grabe naman, no? So, ang point doon sa kwento na si Jesus, siya. He obeyed. What is the rules? Kung anong batas, na anong naman na hindi ikasasama ng iyong kaluluwa, no? Pero, yung mga point na alam natin that we disobey na the divine law, ibang usapan na yon. Okay? Like abortion, hindi nagiging tama dahil inimpose ng batas. No? Yung mga abortion na yan, same-sex marriage, kung anong issue pa na talagang hindi talaga galing sa Diyos na turo, we will say no to that. Pero itong kagandahan dito, doon sa arguments na yan, panalo pa rin ang Panginoon nung sinabing, give God due to God. Kasi even the earthly kingdom must obey and submit to the divine kingdom. Di ba? Saan natin yan? Babalikan natin yan in Genesis, no? God created man in His own image, di ba? To subdue. Ang sabi doon, na ang authority ng tao ay limitado. Subalit, ang authority ng Diyos ay mas mataas. Amen ba? While the Roman coin bears the image of the Roman emperor, the emperor was created by God. Tama ba? Si Marcos, sino naglikha? Diyos o tao? Yes, created by God. Taong ginamit, pero we are created by God and bears the image of His Creator. Therefore, the emperor is subject to God's sovereignty over his life. It was an answer the leaders could not refute or criticize. Sino may hawak sa buhay ni President Marcos? Ang Diyos. Sino mas makapangyarihan pa rin? Pero may authority ba si Marcos? Yes.
So that's the point. Yes, igagalang natin, presidente yan, kung anong ano niya, may authority. Pero in the end of the day, may mas authority sa kanya, ay ang Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus, give unto God, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Siyempre, lamang pa rin ang Diyos. Amen? So in our lives, may mga batas tayo sa ministry, sa government, sa school. We have to discern. No? Kasi very, very trickery ang demonyo. I really believe that those people used by the devil, no, para talagang anuhin si Jesus. But in the end of the day, Jesus was victoriously, kumbaga, nagtagumpay siya sa ganong adversaries. So yun, very simple, no? This context is telling that na ang sovereignty ng Diyos ay dapat ibigay sa Diyos. That's why tayong mga Katoliko, yung totoong Katoliko the maximal Catholics. The maximal Catholic. Sabi niyo, maximal Catholic ako. At parang iduda ka pa. Sabi mo, maximal Catholic ako. Alam naman, animal Catholic ako, hindi naman ganun. Pumapasok pa kayo sa simbahan, di ba? Maximal. Ibig sabihin, nagpa-practice ng kanyang pananampalataya. Not Catholic in name. Kaya dapat may compassion tayo sa kapwa Katoliko natin, ha? Amen? Meron tayong, napakasimple lang ng Katolikong pananampalataya. Intindihin mo yung pananampalataya, isabuhay mo, at iparamdam mo sa kapwa mo. Papasok ka sa langit. Inuulit ko, ha? Alamin mo yung katotohanan sa turo ng simbahan, sa tradisyon, no? The oral traditions, the sacred scriptures, alamin mo ang bawat turo at may mga tao naman na ginagamit ng Panginoon. Tulad yan, sila Brother Rickson at yung mga tao na mga ginagamit ni Lord, mga lay formators na nagsishare. Pero hindi dapat tagapakinig rin kayo. Dapat meron din kayong desire na mas lumalim. Kanina nga si sister, sabi niya, bilib nga daw siya sa mga taga-Canada kasi grabe, no? Seekers talaga sila. Siguro masyado lang tayo kampante. Yan ang problema sa ating Katoliko, masyado tayong kampante. Siguro it's time for us na mas maging masipag sa pagdalo tulad dito, sa mga online, kaysa panoorin yung ano-ano mga dyan sa cellphone, mag-search tayo lalo, no? Sa ating faith. Tayo rin ang makikinabang. And then, i-practice natin. Hindi lang by mind. By heart, by action, dapat nakikita. Ako po, dati talaga, inaamin ko. Tagal ako nagpipreach noon sa dating ministry. Sinasabi kong Katoliko ako, pero hindi naman talaga po ako nagpa-practice. Hindi nga ako naniniwala sa ostya. Yung taas, hindi ko lumuluhod. Biyaya talaga ng Diyos. Nung nakita ko si Jesus, saan yung tinapay, sabi ko, Lord, thank you. Pati kay Mama Mary, ayoko yan. Para sa akin, may kasalanan din siya noon. Ba't ako magdadasal dyan? Normal din yan. Ganun yung mapanaw. Pero by the grace of God, karo-rosary, na-absorb ko. At hindi lang, nagdadasal. Lord, the more nagro-rosary ako, sana yung puso ng ina mo, ng ina ni Jesus, ng ating Mama Mary, maging puso ko rin. Alam nyo, pag nagro-rosary kayo, anong dapat na reaction? Ano dapat effect niyan? Mga Marian, dapat nagiging pareho natin ang puso natin kay Mama Mary. Ha? Dapat hindi lang mechanical, by heart. Kaya ang ganda nung kanyang rosary kanina, no? May reflection pa. Sana all, no? Yung iba, rat-rat nalala ko yung lola ko. Yung sinaing nasusunog. So, hanggang na sabi, Ama namin sa langit, sumasadingding ka na lang sa pagmamadali. May picture ni Jesus Ama namin sa langit, sumasadingding ka. Nagmamadali kasi. Sumasadingding ka. Okay. No? Sige to, yung pusa. Tapos saan na ba tayo na? Mystery, ang gulo-gulo. Hindi ganon, no? The more that we have devotion with Mama Mary, nagiging humble tayo. At doon tayo papasok sa langit. Pag mapagpakumbaba na tayo.
Oh, hindi naman sa ayaw ko eh. Magaling tayo sabi, amen, amen. Sigaw-sigaw ka, talon-talon ka, tapos yabang ka pa rin. Mas pipiliin ko mag-rosary. Kasi magro-rosary ka, nagiging humble ka, yun ang pagpasok sa langit. Amen? Parang nagdududa pa kayo. Pero pag nagro-rosaryo kayo, mayabang ka, kabahan ka na. Baka hindi si Mama Mary ang tinatawagan mo. Kailangan nagiging kamukha ang puso natin sa mahalay na pag nagro-rosaryo pa tayo. Kaya mo, may pendant ako dito. Mama Mary, pag nakikita ko yan, Lord, bawal ako magmataas. Kasi it reminds me about humility. Hindi lang display yan. Hindi anting-anting yan. Napangtanggal sa demonyo. Hindi. Kulto yun. Tinitingnan ko yan. Ay, si Mama Mary. Mama Mary, gusto ko yung heart mo maging heart ko. Tulad nung anak mo din. Ay, simple as that. Diba? So, today we receive the message ng Panginoon sa kanyang gospel. Masarap pag-aralan ang salita ng Diyos. You must have the right motive. Number 1, kailangan ang puso natin ay tama lagi. No? Iwasan natin manilo ng ibang tao. Huwag natin gagayahin, no? Sa karakter na to, mga Herodians at mga Pharisees, they are doing something to destroy other person. Gusto nila sirain ang pagkatao ni Jesus. Lalo na pag Katoliko ka, hindi gawain ng totoong Katoliko na sinisira mo yung karakter ng ibang tao. Baka meron kayo sinisiraan. Sabi mo yung katabi mo, may sinisiraan ka ba? At sino siya? Dali, personal na tanong. Siyempre, di mo sasabihin yun. Baka isang ka eh. Kaya nga, yung cellphone na yan, yung pakunwaring post-post, yung iba dyan, marunong magaling mangutang, pero hindi nagbabayad, hindi sinasabi ang pangalan, pero may pinapatamaan. Kumari mo yun eh. Like naman si kumari mo, like, heart pa ng asar. Galit na galit ka. O buti naman, pa-heart-heart ka pa. Wag ganun, no? We have to live with humility. Be a simple Catholic. Basta asamin natin ang kabanalan ay hindi sa outward. Kabanalan is yung transformation ng heart. Alam niyo po, yung sacrament ay nagtuturo, lahat ng sakramento nagtuturo sa kabanalan. Alamin niyo lang yan. Dati hindi ko yung pinapansin eh. Pero nung I search, pati pinapractice. Pinapractice talaga. Tulad nung Mass, sa misa dati hindi ko yan, walang appeal sa akin yan. Lalo na kunwari, nagbimisa. Tinatapos ko lang yung misa, excited ako dun sa pangalawang part, yung praise and worship na, preaching ng preacher, inaabangan ko yun. Hindi ko pakialam po sa misa. Kaya hindi ko naman nararamdaman ang Diyos kasi doon. Ayoko yan, lalo na yung pare, boring. Hindi ko nararamdaman ang Diyos diyan. Pagkatapos na ng misa, kaya nagkakape ako doon. Kain, pakialam po dyan sa misa na yan. Ganun. Bakit? Kasi ang pagkaunawa ko noon sa banal na misa ay mali. Nung nalaman ko na si Kristo ang nandoon sa banal na misa, ay bahala na, iiwan ko lahat yan. Kasi para sa banal na misa, kasi nandun si Jesus. Actually, kahit hindi ko naabangan yung pangalawang part, basta solved na ako dun sa banal na misa pa lang eh. Kasi yung iba, chichiriya na lang yun. Ang main meal natin ay Eucharist. Other are junk foods. Amen. Bakit ang hina ng amen nyo? Mas gusto nyo ang chichiriya kaysa sa main dish. Kaya, anong nangyari sa espiritu ko noon? Dahil puro ako junk foods. Yun. Kung ano-ano nangyari, lutang. Pero nakita ko si Jesus sa banal na misa. Salamat sa Diyos. No? Amen. So, just a reminder, no? Just a reminder lang that once again, yung ating pinag-usapan ngayon, sana ito ay masabuhay din natin, no? The way we answer, let's ask God's wisdom. Blessed Sacrament. Marami na nagsabi sa akin, ng mga nanay, na pag nasa Blessed Sacrament daw sila, meron silang mga problema na nasosolve talaga. Di nila maintindihan.
Di parang merong, basta hindi ka dapat magsalita sa Blessed Sacrament. Just stay there in quietness. Nagsasalita ang Diyos. Ha? Ang susi ng pagsasalita ng Diyos ay katahimikan, hindi ingay. Dati kala ko, magsasalita ang Diyos ang raba-raba. Paki-explain nga, raba-raba. Nagsalita ang Diyos, hindi pa nagsasalita ang Diyos sa raba-raba. Pupunta ka lang sa Blessed Sacrament, tahimik ka lang, maniniwala ka na sa Jesus dyan, and there is a spiritual communication between Jesus and you. Kung hindi mo pa na-experience yun, hindi ka totoong Katoliko. Sorry not to offend. Naniniwala ako, kanta-kanta ka, nandyan ang presence ni Lord. Mas naniniwala ako na nandyan ang presensya ng Diyos pag nandyan ang Eucharistia. For me yun at according sa sabi ng salita ng Diyos. Ang ano yun, side dish na lang yon. Yung awit, side dish para sa akin yon. Main dish ang hinahanap ko. Sana mas masustansya, junk food, main dish. Oh, yung pala eh. Tulad kahapon, nagsangyup ako. Ang inuna ko, hindi yung baboy-baboy. Puro taba, high blood ang abutin ko. Anong inuna ko? Yung gulay, yung lettuce, yung talagang masusustansya, ito yung bilog-bilog na maliit na patatas kasi nandun yung sustansya. Inuna ko yung main dish talaga, hindi yung junk food. Kasi ikakasira yun ng aking katawan. Same as spiritually speaking. Ang main dish natin is the Eucharist, Jesus. At pag yan ay receive natin by heart, naintindihan natin yan, with faith, I tell you, busog ka spiritually, physically. Kumbaga, ano yan? Package deal lahat sa Diyos. Kaya lalabas ka sa simbahan, buong buo, kasama ang Diyos. Palakpakan natin si Jesus. So, my dear brothers and sisters, no? Tayo po ay makakatayo na. Let us pray and let's ask the Lord for His goodness. Okay, yung choir. Habang sila po yung maawit, let's come into the presence of the Lord, no? Na tayo po ay mananalangin. Let's put ourselves in the presence of God as we pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father God, we thank you for your message today. Salamat po kami sa panibagong kaalaman, panibagong reflection. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo uli kami ng panibagong insight that we can apply sa buhay po namin as Catholic Christian. Lord, we believe na sa aming pang-araw-araw na paglalakbay, patuloy ka po mo kami sasamahan. Lord, sometimes we priority mga worldly things, we give more obligation sa worldly things rather than the obligation for the Lord. Kaya bigyan mo kami ngayon ng yung grasya, na mas priority namin yung mga divine obligations. Like going to Mass, having confessions, praying with the Blessed Sacraments, praying the Rosary, the things that can encourage us na lalong maging mas malalim ang aming pananampalataya sa iyo. At nagpapasalamat din kami sa bawat isa na narito, and I pray in every family, yung family namin, Lord, that they can also share yung wisdom, lalong-lalo na yung mga turo, aral ng mga katekismo na nare-receive namin, at hindi lang ito maging head knowledge, but it must be heart knowledge. Sa puso namin, i-practice namin, that we will more, yung aming pakikipag-ugnay sa iyo ay mas maging malalim. And Lord, we pray na we will like Jesus, like Mama Mary, in their humility. Bigay niyo po sa heart namin. Okay, at habang umawit po yung choir, I will let you pray for your personal prayers po. Habang umawit po yung choir, you have your personal prayers. Kung may mga personal na panalangin po kayo sa Panginoon. Sige po.
sa Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya tumaramay, ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo ay pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya tabag, biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas, pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Bisan pa, biyaya niya tabang, biyaya niya habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas, pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. 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 Let us pray the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. For the Amen. last time, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa